Mangkok ng instant noodles. Kapag ako'y asawa. CJ. Hindi. Talagang gusto ko ah. Hindi lang ako. Kundi pati ang dalawa kong kapatid na babae. Sapat na ang mangkok ng instant noodles. Ang pangalan ko ay Yang Fan. Noong 21 siglo, isang karaniwang manggagawa lang ako, hanggang sa binuksan ko ang pinto sa likod ng bahay namin. Hindi ito ang bahay namin, bakit kaya ito naging ganyan kaluma? Naalala ko may refrigerator dito ah. Hindi ba't dapat mayroong luma at sirang telebisyon? Naku, sa likod bahay ko kahit sinaunang. Diyos ko, buksan mo ang mga mata. Walang babae, ano ngayon? Sa likod bahay ko, may daan patungong sinaunang panahon. Kumuha lang ng kahit anong bagay at ibenta sa modernong panahon. Si Laoyang, gusto mo ng asawa o hindi? Mayroon din akong pagkakakilanlan sa mundong ito. Si Xiaoyang, isang nalugmok na iskolar, si Yang Fan, nasa hirap, hindi makapag-asawa. Ito ang boses ng punong bayan. Swerte mo, bata. Nagbigay ang gobyerno ng asawa. 3 na lang ang natitira. Lahat ay para sa'yo. Ayaw ko ng babae. Anong kailangan mo ng babae? Ang babae ay makakaapekto lang sa bilis ng kita ko. Kung sakaling makatagpo ka ng hindi mabuting tao, walang mapapala, wala pang ari-arian. Delikado yan. Ikaw ba, bata, nababahala ka ba tungkol sa buwis sa ulo? Yung bagong asawa mong babae, libre sa 1 taon na buwis. Tito, ang mga asong ito ay napakapiki pa. Sa mga asawa ng gobyerno, kahit ayaw, kailangan pa rin. Ang 3 babaeng ito ay yun na. Puy. Isang pares ng mga bulaklak na magkapatid, at isang malamig na magandang babae. Kung pagsasamahin ito para lokohin ako, huwag naman sanang ilipat ang buong pamilya namin. Hindi pwede. Kailangan nating maghanap ng paraan para magsimula silang umatras. Ginoo, huwag niyo kaming paalisin. Kaunti lang ang kinakain namin, marami ang ginagawa. Siguradong makakabawi kami sa buwis ng tao. Pupunta ako sa pagpuputol ng kahoy. Pupunta ako sa pagkuha ng tubig. Pupunta ako upang tingnan kung ano ang maari kong gawin. Pagsasagawa ng dula, tiyak na ito ay isang dula. Yung babae na nanloko sa akin dati. Noong una, maingat at maamo rin naman. Hanggang kailan kaya kayo magpapanggap? Husband, kumain ka na muna. Kainin nyo na ito. Depende rin sa swerte. Minsan nakakakuha ka. Minsan hindi ka makakain nito. Mukhang hindi naman ito peke. Sige na, ngayon wala na akong kahit anuman. Hindi ko na kayang lokohin ang sinuman. Maghintay kayo. Babalik ako agad. Anong ibibigay ko? Hindi ito dapat masyadong mahalaga, para hindi nila ako kalimutan. Muli nitong mapuno ang tiyan pansamantala.
Itong bagay na ito, lahat ng junk food na ito, para na rin silang nasayang na gamit. Perpekto. Itong, kainin mo na. Ginoo, ano po ito? Buksan mo at tingnan. Puting harina. Karne, lasa ng karne. Mahal na mahal ito ng asawa ko. Hindi ito kasi gusto. Ito na lang ang natira sa bahay. Kung gusto mo, kumain ka. Ang bango, ang bango. Kain ng mga Diyos. Ganito lang ba talaga? Tingnan natin kung hanggang kailan kayo makakapagpanggap. Kumain na kayo. Magsimula ka, mahal. Hindi ako gutom, kumain kayo. Ang sarap ng pagkain na ito. Hindi ko pa ito natikman, na ganito kasarap. Parang hindi pa ako kumain. Sige na nga. Kapag nalaman nila ito, maliban sa mga junk food na ito, wala na akong ibang pagkain. Siyang kusa na aalis. Mahal na asawang lalaki. Hindi mo kami pinabayaan, mga kapatid. Ibinahagi ang natitirang pagkain sa bahay. Si Kinyu sa buhay na ito ay tiyak na gagawin ang lahat upang paglingkuran ang asawang lalaki. Kami rin. Tiyak na maglilingkod kami ng buong puso sa asawang lalaki. Hindi sandali lang. Mali ang script ah. Bakit may katapatan pa sa talahanayan? Siyang. Narinig ko may 3 asawa ka na. Siguradong gutom ka na, buksan mo na ang pinto, narito na ang kapatid mo, may dala akong masarap na pagkain. Wang Ergao. Yung taong naninirahan sa baryo na palaging nananakit, ng mga tahimik at masunuring tao, yung siyang fan, hindi niya kailanman nawalaan ng pakinabang. Kuya Ergao. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Sabi nila. Ikaw ang kapal ng swerte mo. Nakakuha ka agad ng 3 babae. Kuya, lalapit ako para tingnan. Kiritire, putang ina, grabe ang ganda niya. Yang fan. Ikaw ang kapal ng swerte mo sa mga babae. Halika, hayaan mong hawakan kita, kuya. Wang Ergao. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagkukunwaring seryoso? Ang mga kapatid ay parang mga kamay at paa. Ang mga babae ay parang damit. Sa ganitong oras ng gabi, sa pagitan ng mga kapatid, kailangan mong magpalit ng damit. Hayaan mong tulungan kitang magbahagi ng isang bagay. Sa iyong ama na kapatid mo. Sino bang kapatid mo? Huwag ka nang magpanggap pa rito. Putang ina mo. Sino nang may lakas ng loob na saktan ako? Kaya ka naging matapang, no? Mukhang may mga tumulong na. Sa tingin mo, mas marami na ang lakas, di ba? 3 dalaga. Tingnan niyo mabuti. Ito ay di kalidad na bran ng trigo. Sino sa inyo ang susunod sa akin ngayong gabi? Ang bag na ito ng bran ay para sa inyo na. Haha. Yang fan. Sino man ang makakita, may bahagi. Itong bag ng bran. Para itong regalo mula sa kuya na ibinibigay ko sa iyo bilang pasimula. Bran. Hindi ito para sa, hello, nag-alaga ka ba ng baboy? Sino ba ang niloloko mo gamit ito?
Sister, ang lalaki niya, sabi niya na ang bran ay panggatas ng baboy, para maprotektahan tayo. Hello, baboy. Haha. Yang fan, putang ina mo, mukhang nababaliw ka na ha. Sawdust para sa baboy. Nakita mo na ba kung anong itsura ng baboy? Sige na, Wang Ergao, walang welcome dito para sa'yo. Dalhin mo ang pagkain ng baboy mo at umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang sa'yo. Bakit naman ang batang ito ngayon? Parang ibang tao na. Ang tindi ng pagsasalita niya. At nangahas pang manakit sa akin. Dati naman siyang duwag. Anong amoy ito? Ang bango nito. Puting harina. May amoy pa ng karne. Ikaw, Yang, hindi na nakapagtataka. Ayaw mo sa brand ko. Kaya pala, putangina ka. Sinasarado mo ang pinto at kumakain ng mag-isa. Kumakain ka na ng pinong puting harina. Putangina ka. Saan ka naman nakakuha ng pera pangbili ng puting harina? Baka ninakaw mo ang pera o pagkain ng iba. Isa lang naman yun na instant noodles. Wala naman akong balak mangutang. Naku, halos nakalimutan ko na ito ay noong sinauna. Hindi pa nga nila mapuno ang tiyan nila. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit sila ganito. Tumingin ka sa akin kanina. Wang Ergao. Anong sinasabi mo? Sino ang nagsabi na ang mga mahihirap ay kailangang kumain ng mga pangkaraniwang pagkain? Ako, si Yang Fan, ay hindi pwedeng magkaroon ng sariling paraan. Paraan? Anong meron kang paraan? Kung hindi mo pa malinaw na sasabihin ngayon, saan nang galing ang puting harina na yan? Sasampa ako ng kaso. Tignan natin kung ano ang gagawin mo. Pumunta ako sa nakaraan para kumita. Mas madali pa nga kung magrereklamo ako sa opisyal. Hindi rin naman masama kung sasabihin ko sa'yo. Pero, itong daan na ito, hindi dapat ilantad. Kung mabuking ka, walang makakain ang lahat. Anong daan? Magsalita ka na. Ate, pinakamahigpit ang bibig ko. Nakikita mo ba? Ito ang kayamanan na nagtuturo ng daan. Ano ito? Ito ay ang palatandaan ng Diyos. Makakatulong ito upang umiwas sa masama. Nagtuturo ito ng daan patungo sa kayamanan. Yung puting mukha. Ito ang dinala sa akin. Misteryosong nilalang, bakit gumagalaw ang larawan na ito, at ang daming pagkain pa? Dahan-dahan lang. Anong nilalang? Ito ay pagpapakita ng mga Diyos. Nakita mo ba? Sundan mo ito, mga espesyal na pagkain mula sa bundok at dagat. Lahat ay narito. Yung kaunting brand mo, ano ba yan? Kuya Fan, ako'y walang kaalaman. Naka-offend ako sa'yo, kuya. Ikaw ay may malaking puso. Sige na. Alam mong nagkamali ka, umalis ka na agad. Sa araw na ito, kung may masabi ka man, kalahati lang. Huwag mong sabihin. Umalis na ako. Ginoo, ikaw. Isa kang disipulo ng mga engkanto. Anong santo-santo? Sinasabi mo ito, yun ay pawang panloloko ko lang sa kanya. Kahit na natakot si Wang Ergao at umalis, mukhang hindi siya titigil sa ganoong paraan. Isa lang siyang maliit na walang silbi, isang modernong tao. Paano siya matatakot sa kanya? Ngunit kailangan maghanda ng maaga para makipagkalakalan sa gobyerno. Kailangan talagang maghanda ng maaga. Mga kayamanan ng mga Diyos. Maaari tayong makahanap ng puting harina. Yang Fan, ang hayop na ito, karapat dapat bang magkaroon? Ang instant noodles ay maaaring maging unang kita, ngunit kailangan itong may kasiguraduhan sa kaligtasan. Tama na, basto ng kuryente. Ang bagay na ito ay laban sa mga tao sa sinaunang panahon. Tiyak na isang dimensional na pag-atake, basa ang katawan, dagdagan ang halaga ng galaw. Tiyak na isang dimensional na pag-atake. Susunod, tingnan natin kung ano ang gagawin ni Wang Ergao. Kulang sa damit at pagkain ang mundong iyon. Ang pagkakaroon ng pera ang tamang daan. Kapag may pera, makakapag-hire ka ng bodyguard at makakapagbayad ng buwis. Masusupil ang mga otoridad. Kahit na. Huwag munang isipin ang mga iyon. Asawa. Nandito ka na. Lahat ay natutulog na. Asawa. Pumasok ka na. Ako, inihanda ko na ang mainit na kumot. Teka, paano ako matutulog sa maliit na kumot na ito? Sandali lang. Asawa ko. Anong kumot ito?
Bakit napakamanipis at magaan nito? Ngunit nang ipasok ko ang kamay. Ang init pala nito. Tinatawag itong kumot na balahibo, kayamanan ng aming tahanan. Diyos ko! Sobrang lambot, sobrang saya. Ano ito? Subukan mong isuot. Aba, talagang may laman na. Asawa. Hindi ba ito masyadong mapusok? Sakto lang. Hindi pwede, 5 taon na rin sa loob ng kasal. Matulog na tayo. Ginoo, nagising ka na, may bahagyang mainit pa sa kalan, dalhin ko na ang panghugas mo. Marahil totoo ang kanilang sinasabi, Lanan. Salamat, Ginang. Si Liuda rin, ang punong bayan, siya yon, may itinatagong pinong harina sa kanilang bahay. Yang Fan. Tama ba ang sinasabi ni Wang Ergao? Kung kaya mong bumili ng pinong harina, bakit ka nagkakautang sa buwis ng gobyerno? Huwag mo nang sabihin pa ng maraming walang kwentang bagay sa kanya. Siya sa atin. Sabihin, saan nang galing ang mga bagay na ito? Mahina ang pamilya ni Yang Fan, halos umaalingaw-ngaw ang ingay. Itong mga bagay, siguradong ninakaw ito. Matapang si Yang Fan. Sa liwanag ng araw, sa maliwanag na kalangitan, sino ang may lakas ng loob na magnakaw? Tao, dalhin siya. Sandali, mga Ginoo. Patawarin niyo ako sa aking katapatan. Maaari bang itanong kung ano ang mga bagay na ito sa lupa? Kayo, kilala ba? Noong bata pa ako, nakaikot na ako sa timog at hilaga. Huwag nang pag-usapan ang ating nayon, maging sa bahay ng mga mayayaman sa bayan. Hindi ko pa nakita, ng ganitong napaka-espesyal at kakaibang bagay. Hindi ko pa ito nakita. Ano ito? Napaka-arte naman. Tama lang yan. Isang matandang mayaman na maraming alam, hindi pa rin nakita. Sino ang may ganitong bagay? Sa buong bayan. Gusto ko lang magnakaw, kailangan may lugar para magnakaw. Himalang bagay din ito. Hindi ko pa nakita, mas lalo lang nitong pinatutunayan na ikaw ang nagnakaw. Tama. May ganitong kayamanan sa bahay, hindi alam kung paano ito ipapahayag para sa buwis. Sa halip ay itinatago. Ito ang malaking kasalanan. Tama. Kahit paano siya dumating. Hindi nagbayad ng buwis. Ito ay malaking krimen. Tawagin ang tao. Unang ikulong ang tao. Ibalik sa opisina para sa masusing pagtatanong. Ginoo, Ginoo. Sandali lang. Punong barangay. Itong mga bagay na ito, ako'y naghahanda na ibigay sa iyo, para sa pagbawas ng buwis, at saka para sa ating maliit na yang na barangay. Naisip ko ang isang paraan para yumaman. Sandali. Ituloy mo, hindi ko itinatago. Ang mga bagay na ito, ay bunga ng aking walang tigil na pag-iisip, at sariling pagsisikap, na aking nilikha. Tama, lahat ng ito ay akin, na nakita ko sa libro. Nais ko sanang hintayin na maging matagumpay ang eksperimento bago ito ibigay sa punong bayan, kasama na ang mga kababayan natin sa maliit na yung village upang umunlad. Malampasan ang taong ito ng taggutom. Hindi ko inasahan na ganito ang hirap na dinaranas ko. Hindi ko pa naipaalam sa inyo nang maabala ako ng taong ito na si Wang Ergao. Nagsisinungaling ka. Hindi mo naman sinabi iyan kagabi. Sige, sabihin mo, ano ba talaga ito? Ano ang gamit nito? Ang bagay na ito ay tinatawag na instant noodles. Kailangan lang ng mainit na tubig. Pagkatapos ng ilang sandali, maaari na itong kainin. Napakasarap, madaling dalhin. Tungkol sa kumot na ito, na tinatawag na down blanket, magaan at mainit, 10 beses na mas mainit kaysa sa bulak. Pumunta si Kinyue para magpainit ng tubig at magluto ng isang mangkok ng noodles para sa punong bayan at mga Ginoo upang matikman ang bago. Ang amoy na ito ay talagang kaakit-akit, talagang nakakaengganyo. Itong pagkain ay napakasarap. May natatanging lasa, hindi pa ako nakatikim ng ganitong masarap at maginhawang pagkain. Pinupuri mo ako ng sobra, punong baryo. Ako lang, nagkataong natuklasan ang isang mahalagang pamamaraan. Kung mayroon tayong ganitong paraan, hindi lang ito makakapagpanustos para pambayad ng buwis.
kundi maibebenta pa ito sa bayan at lalawigan. Yayaman na ang aming baryong Xiaoyang. Ayos ka dyan, Yang Fan. Kung talagang magagawa mo ito, ang punong bayan ay tiyak na personal na hihingi ng parangal mula sa mga opisyal ng bayan. Para sa'yo, hindi ganun. Salamat, punong bayan. Ngunit, ang paraang ito ng paggawa ay isang natatanging lihim na resipe. Kailangan itong itago upang hindi ito makuha ng mga masamang tao. Wang Ergao, wala kang ibang ginagawa kundi ang maghanap ng gulo na nag-akusa sa mga mabubuting tao. Halos masira ang malaking bagay sa ating ngayon. Tawagin ang tao, dalhin siya pabalik sa akin, paluin siya ng 50 beses upang magsilbing babala. Patawarin mo ako, Liu. Puno ng baryo, hindi ito gawa ni Yang Fan, kundi nakuha niya ito mula sa isang kayamanan ng Diyos na nakuha mula sa kayamanang iyon. Basta makuha ang kayamanan ng mga Diyos, hindi na kailangan si Yang Fan. Kayamanan ng mga Diyos. Ipakita mo ang kayamanan ng mga Diyos. Ginoo, napakatalino at makapangyarihan nyo. Talaga bang naniniwala ka sa mga walang kwentang ito? Si Wang Ergao ay naguguluhan at naguguluhan. Basta-basta na lang umaatake. Talagang may mga parisukat na kumikislap na tinatawag na palanggana ng mga Diyos na maaaring lumabas mula rito. Nasa kanyang bahay. Hanapin mo lang at malalaman mo. Palanggana ng mga Diyos. Nabuhay na ako ng kalahating buhay. Hindi ko pa narinig ito. Suriin ng mabuti ang loob at labas. Walang anuman, Ginoo. Nahalughog na ang ilalim ng kama at mga damo. Walang nakitang kakaiba. Mga walang hiya, bakit mo ako pinaglalaruan? Mas mabigat na parusa. Hala, dalhin siya. Ulitin ang 200 malakas na palo sa kanyang katawan. Siguradong nakatago sa kanyang katawan, matanda. Siya sa atin ang kanyang katawan. Tignan mo, nasa doon lang. Nangangatog siya. Buksan ang bulsa. Hayaan niyo akong magsiyasat. Malalaman agad kung totoo o peke. Pwede ang paghahanap sa katawan. Ako, si Yang Fan, gumagalaw ng matuwid. Pero kung hindi mahanap ni Liu Darren, ano ang gagawin? Ang kapal mo ng mukha na may hawak ng ganitong kayamanan. Bakit hindi mo ito ihandog sa akin? Gusto mo pang magbigay ng kondisyon. Kung hindi mahanap, kayo po, matanda, ay magpapalaki ng gulo na sinisiraan ang aking pangalan. Nais kong makatulong sa baryo. At hindi lang basta susuko. Kaya ano ang gusto mong gawin? Kung hindi mahanap, gusto kong paalisin si Wang Ergao sa Xiaoyang Village. At, Ginoo, kailangan mong gawin ito sa harap ng buong nayon upang maibalik ang aking dangal. CJ, pero kung sakaling may matagpuan, ikaw ay may itinatagong kayamanan na hindi nagbayad ng buwis, dapat kang maparusahan ng kamatayan. Ginoo, pakiusap, tignan mo, ito lang ang aking ari-arian. Kahapon, nakalimutan kong dalhin ang charger ng cellphone. Maaari niyang mahanap ito. Ayun na ang nakakatakot. Inilaan ko ang lahat para sa Xiaoyang Village. Nagbenta ako ng ari-arian, at ito lang ang nakuha ko. Ngunit ganito ang naging pagdududa. Nakakabahala. Xiao Fan, huwag kang mag-alala. Itong opisyal ay tutulong sa iyo na makamit ang katarungan. Sa hinaharap, hindi na siya muling magpapakita sa iyo. Aba, ganun na lang ba? Siguradong tanga ang mahal na yon. Nandyan si Xuyuan. Kahit napilitin siyang ibigay ito, makarating ba ito sa mga kamay ng mga kapatid natin? Ang ibig sabihin ng kuya ay hayaan siyang magpatuloy hanggang makuha niya ang mga benepisyo na talagang makikita. Tapos sabay-sabay nating kunin lahat. Hindi ba't mas maganda yon? Gusto ko lahat ng iyon. Talagang mataas si Kuya Gao. Punong Barangay, maraming salamat sa iyong pagtulong kanina. Yang Fan, ikaw, sabihin mo na ang totoo. Talagang ikaw ang nag-imbento nitong mga bagay na ito. Totoo. Binenta ko na ang huling ari-arian namin sa bahay. Katatapos ko lang maibalik ang mga sangkap at resipe na ito. CJ, ayos. Kaya ang kumot na down na instant noodle na ito. Maaari ba nating isama ang mga kababayan para umasenso ang lahat? Hindi ako maaaring tumanggi. Pero, bayaning, tingnan mo ito. Wala akong kahit anong yaman. Mahirap ang isang mahusay na babae kung walang bigas. Paano ako makakapag-produce ng marami kung walang kapital? Malaking problema ang kapital. Ngunit tungkol sa kapital, may paraan naman. May kaklase akong, sa bayan, nagiging malaking tagapangasiwa, mahilig mangolekta ng mga antigong bagay. Kung may mga ganitong antigong bagay, ang mga kababayan, na matagal na, narinig na ba ng mga kababayan? Bakit di pa kayo nagmamadaling umuwi at maghanap? Asawa, ang ating nayon ay nagugutom at naghihirap. Ano bang mga mahalagang antigong bagay dito? Asawa, ibinenta niyo ang mga ari-arian.
Para makuha ang reseta na ito, huwag itong ibigay ng walang kapalit. Narito na, narito na. Sabi ko na nga ba, hindi dapat tayo mayaman. Kapag mayaman, may mga babae na nagmamalasakit. Talagang nakatingin sila sa aking pera. Ako, bilang asawa, ay may sariling hangganan. Ano ito? Ito ay tungkod ng aking lolo, na ginamit na. Ano naman ito? Bato ng pangpiga para sa aming maasim na repolyo. Sobrang dami ng taon, medyo matapang lang ang lasa. Ito ang kahon ng makeup ng nanay ko nang ikasal siya. Sige, susubukan ko hanggat makakaya ko. Lalabas ako ng ilang araw, hintayin mo ang balita ko. Ay naku! Anong amoy to, bata? Akala mo ba ito ay, saan ang basurahan? Itong mga guhit at mga paso. Aba, ito ay daan-daang taong sinampal ng kidlat. Ginoong Chen, ito ay napaka-rare na jujube wood core. Itong balat, itong pagkakaipon, sobrang pagwawaldas ng yaman. Ganitong malaking piraso ng jade. Ginagamit pang prito ng atsara. Yung craftsmanship, yung disenyo. Hindi mukhang mula Ming o Qing, hindi rin mula Song o Yuan. Baka ito ay mula sa nakalimutang panahon, pero ito ay isang pambansang yaman na natuklasan. Boss, magkano po ito? Bata, ang mga bagay na ito. Ang kanilang halaga ay hindi maaring sukatin sa simpleng pera. Bakit ka pa nakatayo dyan? Ihanda ang tsaa at musika para sa bisita. Ilang araw na ang nakalipas. Bakit hindi pa bumabalik siyang fan? Nga, hindi siya kukuha ng mga bagay natin at tatakas, di ba? Yare, yung bato sa bahay nyo. Kahit ibigay ng libre, walang gustong kumuha. Sino ang may pakialam? Yung makeup kit ko. Pero magandang kahoy. Narito na. Bumalik na siyang fan. Mga kababayan, hindi ko kayo pinahiya. Yung kaklase ko, tiningnan ang mga pamana ng lahat. Talagang nagustuhan niya, kaya't nagbigay siya ng tulong para sa ating mga pagkain. Bilang unang yugto ng pamumuhunan. Diyos ko, puro pinong harina. At mayroon pang bigas. Gaano na ba katagal akong hindi nakakakita ng bigas? Yang fan. Talagang ikaw ang dakilang tagapagligtas ng aming maliit na yang village. Sarap. Ito ang tinatawag na paglalakbay sa panahon. Napakadaling lokohin ang pera ng mga tao sa sinaunang panahon. O hindi, sobrang dali kumita. Naku, nakita na ang yaman. Yung mga tingin nila, katulad ng sa unang niloko ako, pareho lang ang makuha ang pera. Talagang ang mga babae ay nagiging ganito kapag may pera. Kailangan nang mag-isip ng paraan para mawala sila. Ganyan lang ang pagmasa. Ang pagmasa ng masa ay talagang nakakapagod kapag nagpatuloy kayo ng ilang araw. Mga magaganda at malalambing na babae, hindi pa rin nakakapagod hanggang sa mapaiyak, aktibong humihiling na umalis. Pulang-pulang bungo, lahat ng ito ay ilusyon lang. Ang mga babae ay nakakaapekto lang sa bilis ng pagkita ko ng pera. Kayo muna ang magpuyat, matutulog na ako. Kayo, nagkakalikot mula kagabi hanggang ngayon. Siyempre hindi naman, sabi ko na nga, lahat yun ay peke lang para sa akin. Naghanda pa kayo ng almusal para sa asawa nyo. Ganito ba ang pakiramdam na may asawa? Parang hindi naman masama.
May problema siyang fan. Malaking problema to. Anong nangyari? Tingnan mo, ayon sa ibinigay mong kahapon na resipe ng pinatagal na atsara ng repolyo, walang lumalabas na lasa. Kung wala yang lasa na yon, ano ang kaibahan ng ating noodles sa pinakuluang tubig? Ano ang pagkakaiba? Paano ito mabebenta? Ano ang gagawin ng aking asawa? Asawa ko ay naku. Ang paa ko ay naku. Alam ko na kung saan nagkamali. Saan ito nanggaling? Gamitin ang paa para pisilin. Tama iyon. Sour pickled noodles. Ang esensya ay nasa pagpisil gamit ang paa. Kung hindi mo pipisilin, wala itong kaluluwa. Ito ay isang pamana ng pamilya. Ito ang lasa. Sour at masarap. Yang fan, talagang kahanga-hanga ka. Siyempre naman. Ano bang pinutol mo dito? Dapat manipis na parang pakpak ng kulisap. Naiintindihan mo ba? Kung hindi manipis, hindi ito tunay. Gaano pa ba ito kamanipis? Ang aming maliit na baryo, yang village. Makakamtan ba namin ang magandang buhay? Nasa inyo na ang lahat. Mag-alala ang punong baryo, maghihintay kami ng magandang balita. Masarap ang instant noodles na ito. Amoy na amoy ang masarap na noodles. Anak, ano ang gagawin natin? Walang tao na bumisita. Meron na, itaas natin ang ating kalan. Magluluto tayo ng tubig para sa instant noodles. Ihampas mo ang amoy sa paligid. Gagana ba ito? Huwag kang mag-alala, tingnan mo lang. Takot din ang amoy ng alak sa madilim na eskinita. Hayaan nating lumutang ang amoy. Maliit na yang na yon. Hala, anong amoy ito? Ang bango. Braised beef noodles. Sour cabbage beef noodles. Isang subo, nakakabighani. 2 mangkok, hindi sapat. Bumili ka ng 1 mangkok, tikman mo. Sige, 1 mangkok. Ayos. Lanan. Grabe, ang sarap. Boss, 1 mangkok pa. Totoo ba to? Kumakain ka ng ganito karaming mangkok, nag-arte ka lang ba? Amoy pa lang, ang bango. Sa 3 salin, hindi ka matatalo, hindi ka maluloko. Ganoon kasarap ang kinakain ng bisita. Lanan. Ay, bigyan mo rin ako ng 1 mangkok. Ay, gusto ko rin ng 1 mangkok. Tara, tara. Huwag magtulakan, huwag magtulakan. Pagod na pagod ako. Mahal, umupo ka muna kung pagod ka na. Sila. Tila iba sila kaysa sa babaeng nanloko sa akin. Talagang hindi magkapareho. Kuya Hugh, Kuya Bao, nakita ninyo ba? Yung batang iyon, maraming kita siya ngayon. Halos puno na ang kahon ng pera. Tangina, mukhang maganda ang negosyo. Dagang bayan, may ganitong katinding presensya. Humakbang ka. Naku, si Tiger at si Leopard na. Ang buhay na diablo sa kalye na ito. Napalad ang nagtitinda na ito. Sayang, masarap pa naman ang mga noodles. Bata, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magtinda dito? Nagbayad ka na ba ng protection fee? Oy, mga kuya. Pasensya na, pasensya na. Bagong dating sa lugar, walang oras para magbigay galang. Isang maliit na pasalubong. Hindi ito sapat na paggalang. Yeloy, ganito lang. Ikaw, nagbigay ka ba ng limos? Kapatid, sabihin mo na lang ang halaga. Basta kayang gawin ng maliit na tao. Dapat magpakita ng paggalang. Hindi marami. 100 tile na pilak. Bakit hindi ka nang hold up ng 100 tile? Ilang araw tayong nagtitinda, bago tayo makakuha ng 100 tile. Hehe, ang ganda ng dalaga, medyo maanghang. Tama, nang hold up kami, batang. Magpakabait ka. Ibigay mo ang lahat ng kinita mo ngayon. Kung hindi, ikaw na 3, magandang dalaga na parang bulaklak at jade, ay mapupunta sa amin 2 ng kuya ko ng masaya. Kayo po, 2 tao, talagang naghanap ng gulo ito.
Ngayon lang lumabas na huli na. Mag-ingat ka, Ginoo. Naghahanap kayo ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Mga halimaw. Kinyue, kamusta ka? Walang masama, di ba? Wala. Huwag mag-alala, mahal. Bakit? Ayos lang ako. May malaking pasa na sa likod ko. Bakit ang tanga mo? Para sa aking mahal, kahit ano pa ang gawin ni Kinyue, sulit lahat. Maghihintay ka lang. Pupunta ako para hanapin ang pinakamagandang gamot para sa iyo. Anong klaseng basura itong halamang gamot? Walang silbi ito. Ang asawa ay may pinsala sa buto at kalamnan ng 100 araw. Anong gamot ang makakapagpagaling agad? May gamot na inaalagaan ng asawa para sa akin. Hindi ko na nararamdaman ang sakit. Mabuti na lang at nakahiga ka ng maayos. Huwag kang gagalaw, sandali lang ako. Aalis lang ako, babalik din. Langis ng pulang bulaklak. Ubus na ang alkohol. Pwede rin ang matapang na puting alak. Ginoo, ano ito? Humiga ka ng maayos. Ang lamig at sariwang pakiramdam, ang saya. Tingnan mo. Ito ang tradisyonal na lunas mula sa aming bayan. Talagang epektibo. Wala ang asawa ko at ang iba pa. Kukunin mo ba ako? Maghihintay ako hanggang sa susunod na taon para makapagbigay ng isang malusog na sanggol sa asawa ko. Bakit hindi mo ako pinapayagang pumasok? Tulungan si ate pahiran ng gamot. Mahilig humawak-hawak si Kuya Yang. Hey! Huwag mo siyang istorbohin. Hindi ako naniniwala. Ay naku. Nang-aapi si Kuya Yang kay ate. Pupunta ako para tulungan si ate. Huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta. Kuya Yang, kahapon ba, pinahirapan mo si ate? Umiiyak na si ate. Kingsu, huwag kang magsalita ng ganyan. Tama, sinungaling ka. Kailangan pa rin nating manloko sa susunod. Yang Fan, dumating si Datu Zhu para mangolekta ng buwis. Datu Zhu. Magaling, ngayon, maayos ang maliit na baryo ni Yang. Walang utang, lahat ay dahil sa iyong kabutihan, Ginoo. Magaling ang iyong pagtuturo. Ang bagay na ito ay napaka-espesyal. Ano ito? Sagot, Ginoo, ang boat na ito ay tinatawag na Kinhua Porcelain. Nasa loob ay alak. Alak. Ang bango ng alak. Pwede ba, kung hindi po kayo magagalit, itong bote ng alak ay inaalay ko sa inyo. Maliit na bagay lamang. Walang anuman, nauunawaan ko. Bakit ba lagi na lang akong nakatutok sa instant noodles? Ngayon, kahit anong maliit na bagay, dito ay parang yaman na bihira makakita. Malaki ang kita dito.
Kayo muna ang bahala sa tindahan. Pupunta lang ako sa isang bagay. Babalik agad ako. Yung sugat ni Kinyu ay nakapagpaalala sa akin. Kung ikukumpara sa mga gamot na gawa ng tao, ang mga halamang gamot dito ay tunay na kayamanan. Ano ang maitutulong ko sa inyo, Ginoo? Ipakita mo sa akin ang pinakamaganda at pinakamatandang mga gamot na mayroon kayo. Sige, maghintay ka sandali. Ginoo, tingnan nyo, ito lahat ay mga kayamanan ng aming tindahan. 100 taong gulang na ginseng, 100 taong gulang na balat ng kahel, 100 taong gulang na huangjing. Iyan, ayos lang, kukunin ko lahat ito, balutin mo, mataas ang kalidad. Tama ka, Ginoo, talagang marunong ka. Tanggapan ng kalusugan, iyan ang pinakamahal na botika sa bayan. Saan kumuha ng pera si Yang Fan para bumili ng mga bagay dito? Siguradong may masama dito. Yang Fan, ang laki ng iyong tapang, hindi pa nga kumikita ang mga taga-baryo. Ikaw naman, nag-enjoy sa labas. Yang Fan, talagang kinuha mo ang pera namin. Ang gamot ng Yang Shengtang, hindi ito mura. Tama, talagang ginastos ko ang pera ng baryo. Narinig nyo ba? Umamin siya. Talagang ginamit, wala pang nakitang balik dito. Siyang unang kumuha mula sa sariling bulsa. Hindi, makinig kayo sa akin. Hindi siya ganid sa pera. Nga, kahapon, nasaktan si ate dahil sa bato. Malaki ang pasa sa likod niya. Kuya Yang, pumunta siyang bumili ng panggaling sa sugat para kay ate. Nasaktan si Kinyu. Malala ba? Maraming salamat sa pag-aalala, punong barangay. Medyo gumaling na siya. Nandito na ang mga gamot, umabot ng 50 layang na pila. Tingnan niyo kung paano ito haharapin. 50 layang, ilang araw kaya ang kailangan para ibenta ito? Ginseng at huangjing. Nakita ko si Yang Fan, na naubos ng mga batang babae na ito. Ang kanyang katawan. Bumibili ng mga bagay na ito para sa kalusugan. Huwag nang sabihin yung mga walang kwenta. Kayo na ang bahala kung paano ay handle. Ganun na lang ang pagtitiwala ng mga kababayan sa'yo. Pero ikaw ay nagkakaperahan sa kanilang tiwala. Sa tingin ko, kunin na lang ang kinita niya. Itaboy siya sa bayan ng Xiaoyang. Kagawad, ano ang palagay mo? Mga kababayan, si Xiao Fan ang nanguna sa ating barangayyang para umunlad at yumaman. Hindi lamang niya natugunan ang buwis, kundi pinakain din tayo ng mga puting buwan. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin? Ito ay nararapat para kay Xiao Fan. Huwag sabihin na para sa gamot ni Kinyu. Kahit na totoo man na nagpapalakas ng katawan, tinatanggap na rin namin yon. Sa mga nakaraang araw na ito, ang hirap ni Xiao Fan, lahat tayo ay nakakita na. Sai, kayo ba dalawa ay nasa kalye lang? Tinanong kami tungkol sa mga nanghihingi ng proteksyon. Yung dalawang tao ba? Sila ang nag-udyok sa inyo. Ano bang ginawa ng dalawa? Tama, sila nga. Naku, ang sama naman. Hindi siya pinapayagang pumasok sa barangayyang. At siya'y naglakas loob pang pumasok. Nandito pa rin, sama-sama tayong pumasok. Pagtaga mo ang kanyang mga binti. Sandali, hindi ganito ang nakasulat sa script. Magaling, tignan natin kung maglakas loob pa silang mang-api. Bakit parang lahat sila ay nagtutulungan para sa akin? Ayos na, mga kababayan, magpatawad kayo. Hindi sulit ang magdemanda para sa ganitong tao. Iwanan niyo siyang buhay. Maraming salamat sa tiwala, mga kababayan. Ako si Yang Fan, nangako ako dito, na pangungunahan ko ang ating maliit na Yang Village. Tungo sa magandang buhay, maganda, Ginoong Yang. Pumunta ka at maghanap ng bagong bagay para kumita ng malaki. Mahal, bukas ay alis ka na naman sa malayo. Anong kalokohan itong batang ito? Sabi ng ate, pinapunta ako, para matuto. Paano ba nananakit si Kuya Yang? Magaling ako sa ganitong pagtuturo. Maliit na tamad. Sabi pa nga ay hahanap ng kapatid na Yang para maghiganti. Ngayon ay ayaw na ba? Pinahirapan ng kapatid na Yang. Huwag na lang maghiganti. Gusto ko pang pahirapan ako ng kapatid na Yang. Umaasa sa 100 taong ligaw na ginseng at itong tuyong balat ng kahel at huangjing. Ang kondisyon nito. Pare, saan mo to nakuha?
Dapat ganito ang halaga nito. Hindi ko pinapansin kung saan nanggaling basta ayos lang. Nasaan yung mga in-order ko? Huwag kayong mag-alala, inihanda ko na ng maayos para sa inyo. Grabe, totoong gamit na ito. Ngayon sobra akong kampante. Ay naku, ano ito? Wow, ano ito? Ang makulay, ang ganda. Ang plush toy ay sobrang lambot. Asawa. Ate, ang ganda mo, gusto ko rin. Salamat, asawa. Ang ganda. Sa mga bagong bagay na ito. Ano ang ikabahala ko sa yaman ng aking ngayon? Ang mga maliliit na laruan na ito ay nagdudulot ng labis na kasiyahan, ngunit masyadong mahal ang mga baril at bala. Kailangan pa nating kumita ng mas maraming pera. Ay, bakit biglang madilim na? Kahanga-hanga, ang bagay na ito ay tinatawag na salamin ng araw. Makakapagbigay ng lilim at proteksyon sa mata. Sa susunod, hindi ka na matatakot sa araw, Ginoo. Kapag lumabas ka na, kailangan mo ang guwantes na ito, matibay at tamang-tama para sa trabaho. Kailangan ko ng 10 pares. Itong sombrero, akin ito. Huwag magmadali, lahat ay magkakaroon. Kinyue, bantayan niyo muna ang pwesto. Babalik ako agad. Ginoo, ang aming tindahan ay nagbebenta ng mga tunay na produkto, karaniwang mga bagay. Tingnan mo ito. Ano ito? Tingnan mo anong oras na. Tanghali na. Ito. Rat, ox, tiger, rabbit. Ang bagay na ito ay kayang ipakita ang oras ng mag-isa, walang pagkakamali. Talagang mahiwagang bagay ito. Ito ay isang Rolex na Green Submariner. Ano, kukunin mo ba? Kailangan talagang kunin. Magbigay ka ng presyo, binata. Sa susunod sa tindahan nyo, anumang kakaibang kayamanan, iwanan mo para sa akin. Ipinapangako, ipinapangako. Asawa. Yung mga maliliit na produkto mula sa iyo, sobrang sikat na, nga. Maraming tao ang nagtatanong kung may mga magandang kagamitan para sa pag-aani. Ano ang ibig sabihin nito, Liu Buto? Anong ibig sabihin? Kung may alam, bilisan mo na. Ibigay mo ang mapa ng Diyos. Ibigay ang kayamanan. Agad na ibigay mo. Kung hindi, isasama kita at ang babae. Sa bilangguan, nagtatawa ka lang, Ginoo. Walang ganitong mapa ng Diyos dito. Mukhang ayaw mong sumuko. Pinangunahan ko ang mga kababayan ko para umunlad. Pero itong batang ito ay nanlilinlang at nananakot. Hindi mo ako pinakinggan. Sa halip, pinakinggan mo siya. Kung tawagin itong pagtanggi sa pag-aresto. Sa araw na ito, talagang tatanggihan ko ang pag-aresto. Matatas ang dila. Dalhin niyo siya. Royo, ikaw. Napakawalang hiya mo. Pati na ang pag-atake sa mga pulis. Mga mamamana, maghanda. Kung magaling ka, mas mabilis ka pa sa aking palaso. Yang fan, huling tanong. Ibibigay mo ba ang kayamanan? Asawa, may mga pana sila. Hayaan mo ako. Asawa. Maniwala ka sa akin. Sa ganitong kalakihan ng grupo, naglalakas loob pa ring harapin ako. Sige, subukan mong tumama. Kung magpapasimangot ka, talo na ako. Asawa, naghahanap ng kamatayan sa pagbaril. Tapos na. Ay. Ngayon, ako na ba? Ay. Wang Ergaw. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Sa susunod na buhay. Tandaan mong buksan ang mga mata mo. Patawarin mo ako, Vanje. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ay tao ng gobyerno. Kung papatayin mo ako, ay makikipagdigma ka sa buong korte.
Ang gobyernong hindi para sa bayan. Ano bang klaseng gobyerno iyon? Ang pag-iwan dito ay isang kapahamakan. Ginoo, natakot kayo. Ang pagpatay sa mga opisyal ay isang malaking kasalanan. Sa mga nakaraang araw, nakapag-ipon kayo ng kaunting pera. Kung nais ninyong umalis, hindi ko kayo hahadlangan. Ginoo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo, kami, mga magkakapatid na babae, matagal na sana kaming namatay sa gutom at ginaw. Ang buhay namin ay dahil sa'yo. Tama si ate. Pumatay ng tao ang bana. Huhukayin namin at ililibing. Kung mamatay tayo, sabay na. Engan, sabay kaming mamamatay kasama ang aming asawa. CJ. Royu. Ang galing ng galaw mo kanina. Ano ba talaga ang trabaho mo noon? Asawa. Kapag dumating na ang tamang panahon, sasabihin ko na sa'yo, okay? Xiao Fan, sa wakas, nakabalik ka na. May malaking problema. Hinanap na ang palay sa lupa. Kailangan ng buong baryo na magmadaling mag-ani. Yung negosyo natin sa instant noodles. Kailangan na itong itigil. Hintayin nyo lang ang tungkol dito. Ayos na. Itong bagay na ito, mas maganda ito kaysa sa mga sirang piraso nila. Subukan mo ito. Aba, Diyos ko. Sobrang talas naman ng kutsilyong ito, Diyos ko. Langit. Gaano karaming lakas ang masisab nito? Ngayon, makakapagpahinga na tayo sa mga gawain sa bukirin, di ba? Tungkol sa mga pansit, ibigay niyo sa amin. Pangit ang balita, Ginoong Alkalde. May isang pamilya ng mga biktima ng digmaan na nagnanakaw. Ang ating trigo, ano? Nabaligtad na ang mundo, magnanakaw. Tama na. Sa ilalim ng araw, wala na bang batas? Ilagay mo ang mga pagkain sa lupa, matanda. Sa loob ng 100 milya, tanging ang inyong maliit na yang village ay may masaganang ani. Kung hindi kayo ang kukuha, sino pa? Hala, 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 hindi kita papayagang kagatin ako. Tara na, huminto ka. Gusto mong dalhin ang ani ng aming nayon, dumaan sa bangkay. Gusto mo bang mamatay ang matandang to? Tumigil ka na, kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Punong bayan. Ganito lang kalakas ang Triangle Cat kung bobo. Natututo pa magrambol, palibutin mo sila sa akin. Aba, nagkamali ako. Patawad, please. Hindi ko kayang magtanim. Kahit mamatay sa gutom, hindi ako magtatanim. Kailangan lang magnakaw ng kaunti, para lang makaraos sa buhay. Nga. Sa tingin namin, okay lang kayo dito. Sila ang mag-aalaga at magbibigay ng tirahan. Hindi na kami aalis. Tiyak na mananatili sila sa inyong nayon. Xiao Fan. Tingnan mo, ang sarap ng pagkain at inumin. Parang mga ninuno na sila. Ano ang gagawin natin dito? Madali lang kung gusto mong umalis sila. Hindi ba sinabi niyong wala kayong trabaho? Dahil daw ba wala kayong makain, kaya ninakaw ninyo ang pagkain. Ngayon bibigyan ko kayo ng trabaho. Anong trabaho? Magtayo ng bahay, basta gawin niyo ng maayos. Bibigyan ko kayo ng 3 beses na pagkain araw-araw. Bawat kain may karne. Totoo ba ito? May ganitong kabutihan, siyang tunay. Pinapagawa ni Xiao Fan ang bahay nila, kaya natin to bilang mga kapwa. Sinasaluhan natin ang masarap na pagkain at inumin. May trabaho pa. Mas lalo silang hindi aalis, di ba? Punong bayan, mga tao sa ating nayon, may malaking silbi ako. Ito ay unang hakbang lamang. Ayos lang iyon, Boss Yang. Bakit tayo nagtatayo ng ganitong lugar? Ito ang inyong bagong trabaho. Pumasok, magtrabaho. Sa hinaharap, ito na ang inyong bagong trabaho. Araw-araw, 9 na oras. Hindi kayo pwedeng kumain hanggat hindi natatapos. Kayo ang mga tagamasid, tamang-tama sa mga tamad. Anak, ano ang ibig sabihin ng 976? Pumasok ng 9:00 ng umaga, umalis ng 9:00 ng gabi, 6 na araw sa isang linggo. Ito ang tinatawag na 976. Sino mang magpapabaya? Gagamitin ang pamatok. Hindi ko inasahan na pagkatapos magpatayo ng bagong bahay, yung pintuan na may 2 baitang,
Kailangan ko lang isipin ito, at lilitaw ito. Mas magiging maginhawa na ito mula ngayon. Hindi na kailangang lumayo pa. Ano sa tingin mo? Yung grupo ng mga nakatira sa lansangan, siguradong nahirapan sila sa 6 di ba? Nagtatalo ba sila? Na kailangan nang bumalik sa pagsasaka. Ang sitwasyon ng aking asawa ay kabaligtaran. Kabaligtaran. Sinasabi nila, anong halaga ng 976? Gusto nila ng 007. Ibig sabihin, nagsisimula silang magtrabaho sa hatingabi. Nagtatapos sila sa hatingabi. 7 araw na. Sabi nila, parang bahay na nila ang pabrika. Anong kalokohan ito? Si Juan ay parang naglakbay sa sinaunang panahon. Boss Yang, ayos lang ba ang trabaho natin? Maaari bang dalhin na rin ang anak ko, basta may pagkain? Boss, 3 beses kumain araw-araw, kaya kitang papayamanin. Pero boss, may isang hindi maganda. Walang ilaw sa gabi. Hindi malinaw ang nakikita. Nakakaapekto ito sa aming pagiging epektibo. Naku, hindi naman sila mga palaboy. Ito ay talagang likas na murang lakas ng trabaho. Kailangan lang ng pagkain. Kung makikipagpaligsahan sa presyo, sino ang makakalaban sa akin? Madali lang ang ilaw. Asawa, huwag kang magbiro. Ang asawa ay mahilig magyabang. Lumabas na ang araw. Hindi kaya, maaari mo pa bang tawagin ulit siya? Mahal, masama ka. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Sa gabi, liwanag. Maliban na lang kung kandila o kerosene. Pero yung mga bagay na yun, hindi sapat para maging maliwanag ang liwanag. Kung magagawa mo, mahal ko. Magsusugal ako sa'yo. Alam mo ba kung ano ang isusugal natin? Hindi ba't ikaw, yung mga damit na itinagong mo, kung talagang magagawa mo, halos pareho kami ng katawan nila. Kaya ko ring isuot, taya tayo. Sige, hintayin mo. Bumalik ka. Tama nga, epektibo. Solar na ilaw na generator. Tingnan mo, hindi ko sila bulagin. Tingnan mo, hindi ko sila bulagin. Tingnan mo, hindi ko sila bulagin. Totoo ba? Pwede bang magliwanag sa gabi? Di ba pwedeng yakapin ang misis sa gabi para gumawa ng anak? Narito na, narito na. Dumating na siyang fan. Dumating na, dumating na, dumating na. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Sobrang galing, talagang galing. Si Yang Fan ay isang Diyos na bumaba sa lupa. Ito ay mas maliwanag pa sa buong bahay na puno ng mga kandila. Sobrang liwanag, daang beses pa. Sino ka, kapitan ng nayon, anong ginagawa mo? Si Yang Fan, mukhang nakakausap mo na ang mga Diyos sa iyong pag-aaral. Noong una akala namin, natutunan mong magbasa hanggang sa mapag-uto. Kuya Fan, sa mga nakaraang buwan, binibigyan mo kami ng puting harina, nasuot ng bagong damit, nakatira sa bagong bahay. Ikaw ang aming Diyos ng maliit na yang village. Mga kababayan, tumanda na ako. Mula ngayon, si Yang Fan ang magiging bagong punong baryo ng baryong Xiaoyang. Punong baryo, punong baryo. Bumangon na kayong lahat. Kung ganoon, hindi ba ako magiging ginang ng punong baryo? Punong bayan, maaari ba akong sumali sa barangay Yang? Nangangako akong magtatrabaho ng mabuti. Alam ko kung saan may maraming mga nakalikas. Sila'y aking dadalhin sa inyo. Sama-sama tayong magtrabaho. Hindi tayo magpapabaya. Basta't handang magtrabaho, hindi lang pagkain ang ibibigay sa hinaharap, kundi pati sahod. Salamat, punong barangay. Yan Royo, yung pustahan natin, hindi ba dapat ipagkaloob na? Hintayin mo sandali, asawa. Hindi ko ito napansin dati. Ang sukat na ito ay talagang kayang makipagsabayan kay Kinyo. Asawa, pakiusap, pahalagahan mo ako. Huwag. Asawa. Ako ay mahilig sa liwanag. Hehe, ayos lang. Hayaan na lang itong nakailaw. Asawa, sa totoo lang. Ako'y dati ring nag-isang anak. Ni Su Wenzeng, ang county magistrate ng Laoyang. Anong anak ng county magistrate? Noong ilang taon na ang nakalipas. Sumalakay ang mga tulisan ng Black Wine Stronghold sa tanggapan ng county magistrate. Pinatay ang tatay ko. Kontrolado na ang munisipyo. Nakapagtagumpay akong makaligtas. Nakarating dito. Kaya. Ngayon, ang county magistrate sa munisipyo ay peke, lanan. Asawa ko.
Huwag kang matakot, nandito ako para sa paghihiganti. Naitala na ito ng asawa mo. Salamat, asawa ko. Uy, yang fan. Ayos lang, ito ay purong gawa kamay. Ngayon, hindi na ito karaniwan, magkano? 201 peres, yang fan, nagnanakaw ka ba? Doon sa iyo, pinipigan ng makina. 10 ang pinakamataas. Ilan, 20. Nagbago ka na ba ng karera, nagiging kawanggawa ka na? At saka, maaaring gamitin ang bigas at langis bilang bayad. Kukunin ko lahat, kukunin ko lahat. Sobrang mura nito, parang presyo ng tulong. Sa susunod, kung gaano karami, ganoon din ang kukunin ko. Ikaw ang nagsabi nito, ha? Ang bait talaga ng kapitan ng barangay. Ang ganda ng bigas na ibinibigay sa trabaho. Nga, mas masarap pa kaysa sa kinakain natin tuwing Pasko. Tama nga ang hinala ko, Sili. Ngayong taon, bumaba ang ani ng butil sa buong bayan. Kalat ang taggutom. Yung mga butil na naipon natin, magtataas ang halaga nito ng ilang beses. Binabati kita, Zhang. Maging mayaman tayo na kayang makipagsabayan sa bansa. Ginoo, bubuksan na natin ang ating tindahan ng butil. Walang naibentang kahit isang butil ng bigas. Anong hindi posible? Ngayon, nagkakaroon ng taggutom sa lahat ng dako. Paano walang bumibili ng pagkain? Doon sa maliit na nayon ng Yang, libre ang pamamahagi ng bigas. Kailangan lang pumunta sa kanilang pabrika at magtrabaho. Punta tayo sa Xiaoyang Village. Aba, pino na noodles. Mas mataas ang kalidad kaysa sa bigas na binebenta natin. Sobrang mas mataas. Sino ang punong bayan ng Xiaoyang Village? Anong pinagmulan niya? Ang lugar na ito ay nasa tabi ng bundok at tubig. Baka may tunay na dragon na nga. Huwag kang ganyan. Hindi maibenta ang mga pagkain. Kailangan nating uminom ng hangin sa hilaga at kanluran. Nabalitaan ko, sa bahay ni punong barangay Yang, may 3 magagandang babae na mas maganda pa sa atin. Mahihirapan ang bayani kapag naharap sa magandang babae. Matalinong plano. Sakit. Ay, ang aking paa. Ayos ka lang ba, dalaga? Masakit, umupo ka muna. Tutulungan kitang tingnan. Mas maputi pa ang paa mo kaysa kay Kinyu. Saan ka naman makakita ng mga taong tumatakas na tulad nito? Ginoo. Ngunit ito ay isang magandang pagkakataon na dumating. Huwag kang matakot. Mayroon akong pamana na pulang langis. Imasahe mo lang. Salamat, Ginoo. Talagang maalalahanin ang Ginoo. Asawa, napansin mo ba? Na palagi siyang umiikot malapit sa bodega. Huwag magmadali. Mas mabuting maghintay ng matagal para makahuli ng malaking isda. Tingnan natin siya at ang mga nasa likod niya. Ano ba ang balak nilang gawin? Nalaman na ng malinaw ng Ginoo. Si Yang Fan, hindi ko alam kung saan nakuha ng tao. Ang napakalaking bundok ng puting bigas na nakatago sa malaking bodega sa silangan ng Nayon. Bundok. Saan niya nakuha ang napakaraming pagkain? Walang pakialam kung paano niya nakuha ito. Putulin ang kanyang ugat. Tingnan mo kung paano siya magiging mayabang. 8. Ang ibig mong sabihin ay, masyadong tuyo ang panahon. Nagsimula ng apoy. Walang dapat sisihin kundi tayo. Pangulong Bayan, may masamang balita. Ang bodega ng bigas. Nasunog ang bodega ng bigas. Wala na tayong pagkain. Wala nang pagkain, ano pang gagawin natin? Mag-uwian na tayo, pumunta sa lungsod para maghanap ng kabuhayan. Tama, tama, sabi ni Xin kay Boss Zhang daw. Isang araw, 30 wen ang sahod, at may kasamang isang kanin na magaspang. Sino pa ang maghihintay dito para mamatay? Mga walang utang na loob. Noong una, ang punong bayan ay nagbigay sa inyo ng puting tinapay. Maaari bang gawing pagkain ng konsensya ni Feije? Si Boss Zhang ay talagang tunay na barya. Huwag kang mag-alala, punong barangay, kahit na umalis silang lahat. Hindi ako alis, si Daffy. Digmaan sa presyo at pag-atake sa pinagmulan. Mahusay ang mga taktika sa negosyo. Sayang. May nakatayo sa likuran ko, ngunit iisa lang ang mundo. Ay naku, Kapitan Yang, totoo ngang sakuna at kalamidad. Hindi mapipigilan. Narinig ko na ang inyong silungan ng bigas. Sayang naman, naubos na ang bigas. Nawala na rin ang mga manggagawa. Ginoong Yang, mas mabuti na ibenta mo ang mga kagamitan mo sa pabrika. Sa amin sa diskwento, para makabawi ka man lang. Talaga, gaano karami ang handa mong ibigay? Isang regular na halaga. Bakit hindi kayo pumunta at magnakaw? CJ.
Asawa, nababaliw ka na. Tama si Ginoong Zhang, ang makina ay walang ginagawa kahit na 100 pera ay 100 pera, basta't makapagbigay tayo ng pamumuhay para sa mga kababayan. Kahit mawalan ako ng kaunti, ayos lang. Nakuha na, yung mga mahalagang makina ay sa atin na. Yung batang siyang fan, talagang masyado pang bata. Teka, huwag ka munang magalak, bawat araw, 30 barya ang sahod. Masyadong malaki ang gastos, hindi ito tatagal ng ilang araw. Bakit ka matatakot? Nakalimutan mo na ang ating dating hanap buhay. Mga kasamahan sa Black Wine Village. Matagal na silang hindi nagbukas. Kuya, ang ibig mong sabihin ay, si Village Chief Yang, nagkamali tayo. Si Boss Zhang hindi tao yun, hindi pa rin binabayaran ang sahod. Lahat ng kinakain ay bulok na bigas. Mga tao ng itim na hangin, kinuha pa ang kaunting ari-arian natin. Umalis, ngayon alam na ang kabutihan ni Kapitan Yang. Sabi ng aking asawa, ang itim na hangin. Sinasabi niyo na ang nagnakaw ng inyong pagkain ay, itim na hangin, tiyak na totoo, sila nga. Asawa kong si Boss Zhang, kuta ng itim na hangin, interesante. Pwede nang bumalik, pero mula ngayon, ibabayad ang sahod gamit ang puting harina, at bibigyan pa kayo ng isang benepisyo. Ang magaspang ninyong harina, ay maaaring ipagpalit sa puting harina. Ipapalit ang puting harina sa kayumangging bigas. Para sa mga modernong tao, ito ay kahangalan. Ngunit dito, ito ay masustansyang pagkain. Xiao Yang, nagbago na ako ng karera at nagpo-produce ng mga health food. Nga, tito, gustong-gusto ng mga tao sa lungsod ang ganito. Mayaman sa fiber at healthy. Tignan mo ang itsura nito, sadyang ligaw at walang polusyon. Palitan na, kailangan talagang palitan. Ang kalidad nito ay napakahusay. Sapat ang pera. Kung magpapalit ka ng magkano man, ganoon din ang meron ako. Ang perang ito, sapat na ito para makapagpalit pa ng ilang baril at bala. Ang kuta ng itim na hangin ay sobra na sa pang-aapi. Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay na mapatay. Mula ngayong araw, bumuo ng pangkat ng mga tagapagtanggol ng ngayon. Sino ang gustong sumali? Bibigyan ng dagdag na isang mangkok ng puting harina araw-araw. Sasali ako, lalaban ako sa Black Wine Village. Punong bayan, makakasama kita. Magandang may ganitong determinasyon, pero ang Black Wine Village ay puno ng mga takas. Wala tayong sapat na armas. Nakahanda na ang mga armas. Aking mahal na ina, dahil dito, magsusugod na ako sa bayan. Asawa, ginagawa mo ang mga bagay na ito. Para sa aking paghihiganti, syempre, isang pamilya, walang ibang usapan. Ang iyong kaaway ay kaaway ko rin. Asawa. Ngayong gabi, nasa iyong kamay ang aking kapalaran. Yan ye. Juan, sa gitna ng gabi na ito, bakit ka nandito sa aking bodega? Pangulo ng baryo, patawarin niyo ako. Pinipilit lang ako. Nasa kamay pa rin nila ang Black Wine Village. Hindi ako susunod sa kanila. Wala na silang habol sa akin. Ngayon, may pagkakataon na mapatunayan ko ang aking kabutihan na nakahain sa harap ko. Nasa iyo na lang. Kung mahahawakan mo. Yung maliit na yung village ay talagang masarap na piraso. Ang kuya natin ay nasa bayan, may posisyon at kumikita. Tayo naman ay kumakain ng karne at umiinom sa bundok. Kuya, gusto mo bang ipaalam kay kuya? Sabi ni Xin, mahigpit ang paongbolekta ng buwis ng gobyerno. Nasa gitna siya ng gulo, kuya. Wala siyang pake sa sinasabi mo. Nung naging gobernador siya, nakalimutan na niya ang mga kapatid niya. Tayo lang ang nakakaalam. Bumalik si Juan. Dali, halika, iparamdam mo kay kuya ang pagmamahal. Pangalawang boss, pangatlong boss. Magandang balita. Dumating na ang Xiaoyang Village ng bagong bigas. Mas maganda pa kaysa dati. Totoo, mga kapatid. Kumuha na tayo. Bumalik tayo mamaya para sa isang malaking kita. Lahat ay dalhin nyo pabalik. Walang laman ang kapatid, walang laman din dito sa bahay. Sino? Buwisit na babae, maaari mo bang hamakin ako? Hindi mo makukuha ang bagay, kaya't nagagalit ka sa mga babae. Ganyan lang ang kakayahan ng Heifengzai. Ang mga mata ko, anong uri ng mahika ito? Bagong galit, lumang utang. Ngayon, sabay-sabay nating ayusin ito. Sa mga taong ito, mga tao sa bukirin, na may ilang pirasong panggatong. Akala nilang kaya nilang talunin ako. Lolo ng itim na hangin, panggatong. Hayaan silang makakita. Sandali, itigil mo. Punong bayan yang. Maling akala, lahat ito ay maling akala. Kami ay gutom na. Nais lang sanang humiram ng kaunting bigas. Maging mahinahon ka, aalis na ako. Ang mga ninakaw na pagkain ay doble. 10 beses ang kabayaran. Hindi lang basta pagkain ang ninakaw. Hindi ganun kadali. Kilalang kilala mo pa ba ako, asong ulol? Ikaw,
Anak na babae ni Su Wenzhen, hindi ka namatay. Ang paghihiganti sa dugo ng iyong mga magulang, ngayon ay oras na para pagbayaran ito. Makinig, narinig ko. Kampo ng itim na hangin, nilipol ito ng buo ng nayo ni Xiaoyang, mahigit 100 tao, bigla na lang silang nawala. Kaya si Yang Fan, tao ba siya o multo? Dati natin siyang pinagplanuhan. Baka naman. Ang matalino ay sumusunod sa takbo ng panahon. Ito'y tinatawag nating pagtalikod sa dilim at paglapit sa liwanag. Hindi nakakahiya, di ba? Kung gayon, kaya ngayon tayo'y maghahanda ng mga handog, tutungo para humingi ng tawad. Maraming salamat, punong barangay, ginang, sa pagliligtas ninyo sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, sa buhay na ito hindi kami makakatakas sa mga kamay ng masasama. Bumangon ka, anong balak? Dati kaming tagabayan ng Laoyang, mga dukhang tao ng Lichenlo. Maliban sa pagtugtog at pagkanta, mga tagapaglingkod sa mga tao, wala kaming ibang alam gawin. Mahilig akong tumugtog at kumanta. Sinasabi ko na ang pagkanta at pagtugtog ay maganda, napakaganda. Mahirap ang trabaho ng mga kababayan. Kailangan ng masaganang buhay sa kultura at aliwan. Dapat balansihin ang espiritual at material. Buhay sa kultura at aliwan. Alam ko, ibig sabihin, ikaw na kapatid ay nasa dulo ng bangka. Kapatid, umakyat ka na sa dalampasigan. Bola-bola lang. Ano bang balak ng punong bayan? Anong sinasabi? Pagsasagana ng espiritual na buhay, sabay na pangangalaga sa sining at ekonomiya. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba't kakanta tayo? CJ. Ginoo, ang ganda at galing mo talaga. Kawang gawa lang ito. Sa hinaharap, magkakakitaan na kayo dito. Lubos ang pasasalamat ko sa inyo, Kapitan. Kapitan, dumating na sina Ginoong Zhang at Ginoong Li. Oh, hayaan silang maghintay. Nagmakaawa kami sa iyong kabutihan. Ginoong Zhang, Ginoong Li, ano ang ginagawa ninyo mangyaring umupo? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan sa atin? Tama ba? Kailan ka pa nagkasala sa akin? Bago pa man, may maliit na tao na nagnakaw sa iyong pabrika. Ninakaw ang iyong mga manggagawa. Ako lang ang ayaw ng magtrabaho pa noon. At tama nga, kayo ang pumalit. Para tulungan ako sa mga pasanin, kailangan kitang pasalamatan. Tunay nga. Ngunit naman, ang sweldo ng mga manggagawa, hindi pwede na bigyan lang sila ng kayumangging bigas. Kailangang bigyan ng puting harina, at kailangang bayaran agad ang kanilang sahod. Dahil dito po, Ginoo, wala na po akong kahit kaunting tubo. Kailangan ko pa pong magbayad mula sa sarili kong bulsa. Brown rice, maaari kong bilhin ito sa presyong pamilihan. Sa hinaharap, tayo ay magkakaroon ng kapwa-pakinabang. Talagang salamat, Ginoo. Bakit mo sila basta-basta pinakawalan, asawang Ginoo? Marami silang ginawang masama. Walang pagmamadali, ang ating entablado. Hindi lang itong maliit na yang village. Yung Peking County Magistrate sa bayan, kailangan pa nilang mag-imbestiga. Patuloy ang musika, patuloy ang sayaw. Ano bang nangyayari dito? Pangulo ng Nayon, Qin Yu. Mali, Ruoyu. Matagal na tayong mag-asawa. Nahiya ka pa rin, halika, palambutin ka ng asawa mo. Ginoo. Ikaw pa rin, Elngan. Salamat sa proteksyon ng mga kapatid na babae. Araw-araw kong tanging responsable sa paghahanap ng balita para sa kanila. Grabe, ulo ng intel. Sabi ko na nga ba, sa ugali ng asawa ko, paano niya papalampasin si Juanita na kapatid niya, na sobrang kaakit-akit? Anak, sige na, kayong tatlo, nagkaisa kayo. Para sa akin, tingnan niyo ang aking batas. Sangguniang bayan, may masamang balita. Sa gubat sa labas ng Nayon, natagpuan ang bangkay ni Liu. Nagpadala ng tao ang county para ipaalam sa inyo na pumunta kaagad sa lugar. Sa wakas, natagpuan na ba? Tara na. Kumunta tayo sa county magistrate. Ang sugat na ito ay hindi pa narinig. Ginoong Yang, nabalitaan kong ikaw ang unang nakakita. Ibalik sa iyo, Ginoo, ito ay natuklasan ng mga ngaso sa Nayon at iniulat sa mga tao.
Lanan. Tama. Batang may potensyal, maingat sa kanyang mga gawain, na maaaring pagsaluhan ng mga kababayan bilang pinuno ng ngayon. Magandang trabaho. Salamat sa papuri, Ginoo. Ito ay bahagi ng aking tungkulin. Si Liu, ang hepe ng pulis, ay pinatay sa inyong nayon. Hindi ko alam kung may kakaiba sa nayon kamakailan. Mayroon bang mga estranghero na pumasok? Walang kakaiba. Walang anuman. Ang nayon ng Xiaoyang ay nakatago sa isang sulok. Kamakailan ay abala sa mga gawaing bukid. Hindi pa nakakita ng mga kahina-hinalang tagalabas. Tunay ngang mas mabuti makita kaysa marinig. Sa buong lalawigan ng Laoyang, ay talagang ang inyong nayon ng Xiaoyang, pinakamayaman. Punong Baryo Yang, ang opisyal na ito ay kumakatawan sa buong bayan. Salamat sa iyo. 8. Hindi ba't sinabi ni Jeroyo na siya ay masamang tao? Mukhang mabait naman na, bodong bata. Ang masamang tao ay hindi naman gagawa ng masama. Nakasulat sa mukha, Ginoong Yang. Sa totoo lang, narito ako. Bilang karagdagan sa kaso ni Liu, may isa pang bagay na nais kong talakayin sa Punong Baryo. May kailangan po ba kayo? Nakikita kong masaya at maayos ang buhay niyang baryo. Diretso na ako sa punto. Nananawagan ako kay Ginoong Yang na maging bukas palad para sa kapakanan ng mga mamamayan ng buong bayan na gumawa ng mga konkretong bagay. Sige po, ipagpatuloy ninyo hanggat kaya ko. Tungkulin ng mga mamamayan na tumulong. Magbigay. Pagsugpo sa mga bandido. Tingnan mo, lumabas na ang buntot ng fox, di ba? Pagsugpo sa mga bandido, hindi ba't magandang bagay ang pagsugpo sa mga bandido? Hindi ko alam kung sino ang mga bandido na nais ng ginang nasugpuin, aling grupo ng mga bandido. Matagal nang nagdudulot ng kapahamakan, ang Black Wine Village na puno ng kasamaan. Black Wine Village, maganda. Pagpapalaya sa Black Wine Village. Sa tingin ko, hindi na kailangang mag-alala ang Honorable County Lord at hindi na rin kailangang humingi ng tulong mula sa mga kababayan natin. Oh, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Ginoong Yang? Ginoo at Ginang, pakiusap, sumunod kayo sa akin. Ano ito? Para sa Ginoo. Kamakailan, ang mga bandido ng Heifengzai ay nagbalak na salakayin ang ating ngayon. Nabigo ng mga self-defense na grupo ng mga taga-baryo, pinulo ng mga bandido, at ang mga pangunahing kasapi ng mga bandido ay nahuli na. Ginoong Yang, talagang hindi pangkaraniwang tao. Ang mga sugat na ito, tila. Kaugnay ng mga sugat ni Ginoong Liu, may ilang mga sugat, medyo magkahawig, ngunit mas marami, at masiksik. Ginoo, pakisiyasat ninyo. Marahil si Hepe Liu, pinunton niya ang mga natitirang kasapi ng itim na kampo hanggang rito. Sa kasamaang palad ay nakatagpo siya ng grupong mga tumatakas na tulisan. Naglalaban ang dalawang panig, mukhang pareho silang mawawasak. Ganun pala. Mukhang nag-aalala ako ng labis. Inaalis ni Ginoong Yang ang panganib para sa mga tao. Isang malaking kontribusyon sa hinaharap. Talagang nakakapagpasaya ito sa akin. Sobra naman po ang inyong papuri. Kung ganon, hindi na ako magtatagal. Ginoo, bumalik tayo sa opisina. Asawa. Kaya pala kayang-kaya niyang fan. Yung mga tulisan sa Black Wine Stronghold ay tahimik na nawala. Inubos niya lahat. Lene. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong taga na yon. Siguradong may nakita si Liu na dahilan, kaya siya pinatay. Yung sugat. Hindi ito gawa ng karaniwang sandata. Ako'y nakarinig kay Liu, noong buhay pa siya, bahagyang nabanggit niya yon, na maaaring yumaman ang Baryo Xiaoyang. Lahat ay nakasalalay sa kumpas ng immortal. Baka totoong may mahiwagang bagay, kumpas ng immortal. Ang tagpong ito sa Baryo Xiaoyang ay tiyak na hindi gawa ng isang ordinaryong tao, maaaring magtagumpay. Asawa. Dahil tiyak na siya ay kaaway, bakit hindi siya arestuhin agad? Huwag, ate. Siya ay isang opisyal ng gobyerno. Walang sapat na ebidensya. Ang agarang pag-aresto ay hindi na iba sa rebelyon. Sa oras na yon, ang hukbo ng estado ay magpapalapit. Paano tayo makakatagal? Kung tama si Yuyu, madaling maghiwalay ng mukha. Mahihirapan ayusin ang sitwasyon. Kailangan nating panindigan ang katotohanan. Maghihintay tayo ng pagkakataon. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Punong Baryo. Narito.
Agad na bumuo ng isang bagong unit batay sa mga gwardiya at mag-recruit ng iba pang, ganap na tapat at maaasahang mga residente. Palakihin ang bilang ng mga gwardiya at bigyan ng bagong kagamitan. Mag-ensayo araw at gabi para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pagsugpo sa mga bandido. Pagsugpo sa mga bandido, anong kalokohan yon? Tama. Sinasabing nagbabayad para sa pagsugpo sa mga bandido. Ibabalik ang pera ng mga mayayamang tao ng buo. Pera ng mga tao. 37 ang hatiin, naiintindihan natin ang patakarang ito. Ginoong Yang, gusto ko sanang ipaalam sa inyo, yung Black Wine Stronghold ay talagang pinapangalagaan ng County Magistrate mismo na ginagamit para sa ilang mga bagay, mga madilim na gawain, putang ina yan. Hindi niya matiis na maging maayos ang iba. Nagpadala rin ba sila ng abiso sa inyo? Sinabihan kayo na ilipat lahat ng mga manggagawa ng pagawaan sa ilalim ng isang pamamahala, kalokohan ng isang pamamahala. Gusto kong kontrolin ito sa kamay ko. Kahit na magaling si Kapitan Yang. Pero ang malakas na dragon ay hindi makakontrol sa ahas sa lupa. Makinig ka sa payo ng nakababata ko. Dapat alam ang tamang panahon. Ang sumunod sa gobernador ay unlad. Ang sumalungat sa gobernador ay mamamatay. Ang sumusunod ay unlad. Ang salungat ay mamamatay. Gusto kong makita kung sino talaga ang tunay na malakas. Defi. Punong baryo. Tiyak na hindi ko bibigin ang misyon. Anong nangyari dito? Kahapon ay maayos pa. Bakit ganito ang sitwasyon ngayon? Ginoong County. Kailangan niyo pong ipaglaban ang aming maliit na Yang Village. Para sa akin. Tapos na, Ginoo. Anong nangyari? Magpakatatag ka at sabihin mo ng dahan-dahan. Kagabi sa maliit na Yang Village, ninasal ang mga magnanakaw. Nawala ang lahat ng bagay. Walang natirang kahit anong bagay. Hindi ito makatuwiran, sa ilalim ng liwanag ng araw, sa ganitong malinis na mundo, may mga ganitong mga magnanakaw. Huwag mag-alala, Punong Yang, tiyak na susuriin ko ang insidenteng ito, ibigay mo sa akin ang katarungan. Sabi mo nga, ang punong baryo. Zhao Xianzun, kinabukasan ay hinanap ako, lahat ng ito ay naitala, ng mga kayamanan ng mga Diyos. Mga kayamanan ng mga Diyos. Ano bang kayamanan ng mga Diyos ito? Sa hinaharap, magagamit na natin lahat. Sa loob ng 100 milya, kayo lang ang may masaganang ani. Ikaw ba ay? Nagtatanong sa aking hatol. Ay! Hindi ba siya ang ating lalawigan na gobernador, si Zhao Deren? Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Ang pinuno ay kamakailan lamang na kumikilos sa bayan. Hindi ba't medyo masyadong kapansin-pansin ito? Walang magagawa. Ang lakas ay hindi nagpapahintulot sa akin na maging tahimik. Mayroon bang mga payo ang county magistrate? Hindi ko maitatanggi. Dumating ako dito upang may isang pagkakataon para kumita ng pera. Nais makipag-usap sa malaking boss. Sapat na, kapag mayroon na ito. Sapat na ito upang ilagay siya sa panganib. Punong bayan, dumating ang tax officer ng estado, Ginoong Zhu. Ginoong Zhu, yung ahente ng buwis. Papasukin mo siya. Kumusta, Kapitan Yang? Simula nang inumin ko ang iyong elixir, kapag uminom ako ng ibang alak, parang ngumunguya ng kandila. Walang lasa talaga. Matandang lalaki, ito ay may kapal ng mukha, para humingi ng isang baso ng alak. Sinasabi ni Ginoong Zhu na nagbibiro siya, sapat ang alak. Ngunit, may isang bagay na nais kong humingi ng maliit na tulong mula sa iyo. Walang masama sa pagsasabi. King Hu, pakiusap, tawagin si Royo. Ikaw ay. Tio Zhu, ang tagal na nating hindi nagkita. Royo. Ikaw nga talaga. Ikaw, buhay ka pa. May hustisya ang langit. Noong una ay kami, paumanhin po, Ginoong Su. Kung alam na ni Ginoong Zhu na ang kasalukuyang pinuno ng lalawigan ay isang huwad, bakit pa ninyo tinutulungan ang tirano? Kahit na peke ang pinuno ng lalawigan, ngunit talaga namang mahusay ang kanyang pamamaraan. Kasama niya ang lahat ng mamamayan ng buong lalawigan. Ang pamumuhay nila kumpara sa dati ay mas masagana at mas matiwasay. Ako. Napilitan din ako para sa kasaganaan at katiwasayan. Ginoong Zhu. Pakitignan ito, ano itong mahika?
Paano niya naipakita ang anyo ni Ginoong Zhao at ang kanyang mga salita't kilos ay nakaukit dito. Ang bagay na ito ay tinatawag na cellphone. Lahat ng nakarehistro ay totoo. Ginoong Zhao, sa tingin niyo ba siya ay mabuting opisyal ba siya na naglilingkod para sa mga tao? Ito. Paalam, bigla akong naisipan, may mahalagang bagay pa sa bahay ng Zhao. Paalam. Asawa niya. Mukhang, hindi pa rin sapat ang ebidensyang ito lamang. Kailangan mapanood ng buong bayan ang tunay nilang mukha ng kanilang mga magulang at opisyal. Nagpadala si Zhao County Magistrate ng lihim na mensahe. Nais bilhin ng mataas ang mga bagay na aking nakuha, na aking kinubkob. Ibenta lahat sa kanya. Ay! Ano ang gagawin natin kung maibenta? Huwag mag-alala. Ako, si Fanje, maraming paraan para yumaman. Sobra pa. Ibenta sa kanya ang mga luma at hindi na uso. Tamang-tama, may puwang na para sa pag-upgrade. Lene. Lainhilan na batang iyon, talagang medyo bata pa siya. Ngayon, ang workshop sa kanyang maliit na nayon ay nailipat na sa ilalim ng aking kontrol. Tignan natin kung makakabangon pa siya. Anong alon? Mahal na asawang lalaki, napakatalino. Kapag siya'y naubusan na ng mga paraan, tiyak na gagamitin ang palanggana ng mga Diyos. Sa oras na yon, iyon ang panahon na mahuhuli natin silang lahat. Tama nga. Samahan mo akong uminom muli ng isang baso. Ellen. Ha? Anong bango ito? Napaka-espesyal. Hindi ko pa ito naamoy dati. Ginang, mukhang galing yon sa bagong bukas na tindahan. Kailan ka nagsimula magbenta dito at anong binibenta mo? Ano ito? Na nakakabighani sa puso. Maganda ang paningin mo, Ginoo. Ang tawag dito ay pabango. Magkano ang presyo ng pabango? 20 tael ng pilak. 20 tael. Bakit hindi ka magnanakaw? Ginoo, ito ay mataas na kalidad na tatak na channel. Ah, hindi. Siang Yu, mataas na kalidad na pasadya. Nga, itong pabango. Gawa para sa mga mararangyang tao, sa mga mahihirap. Ilang barya, kung kikitain ang pera ng mayayaman. Pwede palang gawin ng ganito ang premium na kustomisasyon. Asawa. Alam mo ba na ang maliit na yang village ay nagbukas ng tindahan ng pabango sa lungsod? Lanan, ilang maliliit na tindero. Ano ang bago dito? Maliliit na tindero, ang kita nila sa isang araw. Mas malaki pa kaysa sa mga pabrika natin. Mas marami pa ang kinikita sa isang buwan. Ano? Hulaan mo, itong maliit na bote. Magkano? 10 tael. 10 tael ng pilak para sa isang bote ng tubig. Paano mangyayari iyon? Bakit hindi? Mahal, amoy mo ito. Huwag nang sabihing 10 tael. Kahit na 100 tael. Sa tingin ko ay sulit din. Ganito kalaking kita. Hindi ba't hindi dapat ito mapunta kay Yang Fan lamang? Tara, tingnan natin. Aba, may masamang balita. Bakit ka naguguluhan? Ano nang nangyari? Sa bayan, biglang may lumitaw sa bayan. Maraming bagong negosyo. Ano? Kinda Construction Team. Maayos na transportasyon, ipinapahayag ng malawakan, mabuting klinika, halos nasakop na lahat ng mapagkakakitaan, ay kanila na. Gawa iyon ng maliit na nayon niyang, hindi naman iyon. Narinig kong si Boss Zhang ang nasa likod nito, si Boss Lei, sila ang mga malaking angkan na namamahala. Yang, ikaw talaga ang aking Diyos. Ako si Zhang, nabuhay na ako ng kalahating buhay. Hindi ko pa nakita ang pera na ganito kadaling kitain. Nga. Itong industriya ng konstruksyon at transportasyon, ilang araw pa lang akong nagtatrabaho. Mas malaki na ang kinita kumpara sa mga nakaraang taon, at marami pang natirang ani. Ang mga tao ay nagtatrabaho ng mabuti sa pabrika, ng isang buwan, para lang makapagpatayo ng bagong bahay, at makapag-asawa. Itong pera, ay para kay Kapitan Yang, malaki ang kita niya. Sobra naman ang sinabi ni Boss Zhang, kumita tayo, mas masaya kung sama-sama tayong lahat. Ngayon, may isang bagay na kailangan ng tulong mula sa ilan sa inyo. Gusto kong hilingin sa inyo dalawa kung paano ginagampanan ni County Magistrate Zhao ang pang-aabuso sa mga negosyante at ang pagkuha ng kita mula sa mga tao. Yung mga gawain na yan, maghanap kayo ng paraan para malaman ng buong bayan. Kapatid na Yang, hindi kami ayaw tumulong sa'yo, kundi nakikipag-away kami kay Prefect Zhao. Delikado ang buhay namin. Hindi nyo ba takot? Hindi kita mag-atake. Kalimutan na ang Black Wine Village. Magtiwala kayo.
Hindi ko kinubra ang kinitan nyo, walang halong pag-alinlangan. Ikaw na ang bahala, timbangin mo. Gawin na natin. Upang alisin ang panganib sa mga tao. Mga Ginoo, ngayon kami ay narito upang humingi ng paliwanag mula sa mahal na Ginoo ng bayan. Kung hindi, maibigay ng Ginoo ang aming kasiyahan at pagtanggap. Mula ngayon, tayo ay susunod kay Kapitan Yang sa lahat ng bagay. Tama. Para kay Kapitan Yang, susunod tayo sa lahat ng bagay. Narito ang Ginoong County. Lene. Anong hangin ang sumasalubong ngayon, mga Ginoo, ay dinala sa opisina ng aming bayan. Nagsasabi ka ng biro, Ginoo. Talagang nagpapahalaga kami sa iyong kabutihan. Ang aming negosyo ay medyo umuunlad, kaya't narito kami upang magbayad ng buwis ngayong buwan. Tama, walang bawas. Pakiusap, tingnan mo ito, Ginoo. Bilang. Mukhang mali, di ba? Ginoo, ito ay ayon sa mga nakaraang alituntunin, walang bawas. Noong nakaraan, nagbebenta kayo ng mga butil. Kumita lang kayo ng kaunti, ngayon ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Gaano kalaki ang kita sa transportasyon? Mula ngayon, nagbago na ang mga patakaran. Simula ngayon, lahat ng kita nyo ay paghahasya ng 37. Ako ang 7, kayo ang 3. Noong binenta ng matanda ang mga butil, sa pagtutulungan ng lahat, unti-unting yumayaman, puno ang kaban ng bayan. Bakit pa kailangang gawin ang ganitong pag-aabuso? Tama. Ito ay malinaw na pang-aapi, walang kapantay. Ako ang pinuno ng isang bayan. Paano ako mangungolekta ng buwis? Kailangan pa ba niyo akong turuan? Ganito na ang mga alituntunin. Sino mang hindi magbabayad, subukan na lang. Kaka-receive lang ng balita ng aking asawa. Nakapagpadala na ng lihim na mensahe si General Zhao kay Daffy para maghanda na para atakihin si Boss Zhang sa kanyang pabrika. Magwawasak, magnanakaw at mang-raid. Gamitin ang takot upang magpahina. Patayin ang manok upang magpahiwatig sa unggoy. Huwag magmadali, nais ng langit na siya ay masira. Mapapalala siya sa galit. Mas naging arugante si Zhao, ang general ng bayan. Mas malapit na siyang mamatay. Hayaan mo siyang kumilos ng ilang ulit. Hindi maganda ang nangyari kay Yang, ang punong bayan. Ginoo Zhang, inaresto ni Zhao, ang general ng bayan. Ay naku. Sa anong kasalanan? Ano? Paano siya makakagawa ng ganito? CJ. Sa wakas, dumating na ang tamang pagkakataon. Daffy. Punong bayan. Gawin ayon sa plano, ihanda ang iyong mga tao. Naiintindihan. Ang makasalanang Zhang, nang aapi sa mga mamamayan. Nang aabuso sa mga manggagawa, nagnanakaw ng buwis. Mga ebidensyang matibay, ayon sa batas ng dakyan, paghahatol. Patayin siya, patayin siya. Patayin siya. Injustisya, Ginoo, bawat sentimong kinita ko ay may tala na maaring suriin. Yung mga bagay na yon ay para sa inyo. Maging sa harap ng kamatayan, naglakas loob ka pang mangagat sa akin. Saksak, pagsasagawa ng parusa, narito. Sandali lang. Magpatawad ka sa ilalim ng talim. Yang Fan. Alam mo ba? Ano ang parusa sa paglikha ng kaguluhan sa hukuman? Gusto mo bang mag-alsa? Hindi maglakas loob si Yang, ngunit sa tingin niya, ang tunay na nagnanakaw ng buwis at nang aapi sa mga tao ay tiyak na ibang tao, hindi si Boss Zhang. Isang biro, ang ebidensya ay tiyak. Paano mo maaring sabihin ang mga bagay na iyan nang walang batayan? Sino ang sinasabi mong iba? Madaling malaman kung sino. Nagbago ang mga patakaran. Simula ngayon, hatiin ang kita sa 3 bahagi. Ako ang may 7, kayo ang may 3. Kung ayaw sumunod, subukan nyo. Paano mangyayari yan? Ito ay isang ilusyon ng mga demonyo. Huwag kayong maniwala. Ilusyon. Kaya paki-explain, Ginoong Alkalde. Totoo ba ito? Nandoon ako sa lugar. Tumingin ka, nag-peace sign pa ako. Nang aabuso sa mga negosyante. Nakikipaglaban sa kapakinabangan ng mga tao. Ngunit ito ay gawa ng mga magulang ng bayan. Putol. Ginoong Zhao, bago ka magputol ng iba, mas mabuting ipaliwanag mo muna ang iyong sariling problema. Ikaw na halimaw.
Nangahas kayong umatake sa salarin gamit ang nakamamatay na sandata, at gumamit pa ng gayong salamangka at ilusyon. Inaakusahan niyo ako, ang opisyal. Mga tauhan, dakpin niyo siya. Mga kababayan, huwag kayong malinlang ng taong mangkukulam na ito. Ang aking asawa ay buong pusong naglilingkod sa bayan. Ang mga nagawa niya para sa inyo nitong mga nakaraang taon, nakalimutan na ba ng lahat? Ang mahal na county magistrate ay para sa ikabubuti natin. Kung magtagumpay ito, ang makukuhang yaman ay paghahasyan natin ng pantay. Ano bang nangyayari? Paano nagkasama ang county magistrate at ang mga bandido? Nagsasalo sa iisang mesa. Ano ito? Nakikipagkaibigan sa mga tulisan. Nagbabahagi ng nakaw sa mismong lugar. Ito rin ay para sa mga mamamayan, okay ba? Ginoong Zhao. Paano ninyo nagawa iyon? Siya, tauhan niyo siya. Tama, Ginoong Zhao. Kumusta ka na? Ano? Mga kaibigan, talaga bang gusto ninyong panoorin itong taong hindi kilala ang pinagmulan, na gumagamit ng mahika, na inuusig ang mga opisyal nyo? Sa tingin ko, ikaw, sila ang tunay na masasama sa bayan. Mga kababayan, ito ay mga bagay na di pa nyo naririnig, mga bagay na di pa ninyo nakita. Nakita na ba ninyo? Nangungutya at nagsasama-sama, pinagsasamantala ang mga tao. Kahit na sinasabi mong nagtagumpay kayo, parang walang katapusan. Talagang magaling si Madam Zhao sa salita. Mahal, umalis na tayo. Ganoon na lang siya pinakawalan. Alam na ng mga tao ang kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang posisyon ay nananatili. Hindi siya naparusahan ng nararapat. Tama nga. Talagang mahusay ang kanyang pag-isip. Napakaastig. Hindi ko akalain na ang taong iyon ay talagang isang tao na maluktot ako sa kanya. Ngunit, naisip niya ako tungkol sa isang bagay. Anong bagay? Kailangan siyang talunin ng lubusan, hindi lang sa pamamagitan ng katiwalian, at hindi pa sapat ang pakikipagsabuatan sa mga tulisan. Kailangan niyang ilantad ang kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Yung kanyang katungkulan bilang isang county magistrate ay pawang peke lang. Ginoo, kumpiyansa ka ba? Malaki ang posibilidad. Tapos na, tuluyang tapos na. Nawasak ang kanyang reputasyon, lahat ay lumayo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Ginoo, hindi pa tayo tapos. Paano tayo magiging tapos? Huwag kang mag-alala, Ginoo, bagamat nawala na ang ating mga kalamangan, ngunit naipakita rin nila ang kanilang mga kahinaan, na lumabas. Sinasabi mo, ang palatandaan ng Diyos. Basta't makuha natin, yung bagay na yon, tiyak na makakabalik tayo sa laban. Punong bayan. Si Ginoong Zhao at yung babae, pagbalik nila wala nang balita, baka may masama silang balak. Siyempre, hindi sila papayag. At saka, ang pinakagusto nila ngayon, ay tiyak na ang akin, na susi ng daan. Kaya, mahal, ikaw, ay huwag mag-alala. Gusto nila. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Tamang-tama. Samantalahin ang pagkakataong ito, isettle ang lahat ng mga utang. Sabay-sabay, Ruyu. Handa na. Susunod na pagdinig. Ito ay para patunayan mo ang iyong ama. Sa oras na ito, ano pa ang hinihintay natin ngayon? Naghihintay ng pagkakataon. Dumating na ang pagkakataon. Ipaalam sa punong bayan, naghahanap ng pagkakataon ang asawa ng county magistrate. Dito sa tapat ng nayon, bakit nandito si Rumeng? Maging maingat ka, Ginoo, malalim ang isip ng babaeng iyon, hindi siya basta-basta. Tama ang hinala ko, kayo muna ang umiwas. Ginoo, magtiwala ka lang. Ako ang iyong asawa. Pero sa babae, nakasakit na ako noon, hindi ako magkakaroon ng problema. Hating gabi, pinasok ni punong bayan niyang, huwag magalit. Maraming salamat sa pagdating ni Ginoo at Ginang Zhao. Anong masasabi mo? Yan ye. Zhao Zhao, anong ginagawa mo? Ginoong Yang. Hindi ka naman na walang kaalaman sa mga ganito. Hindi mo ba ito nakikita? Ako'y isang dalaga. Ito ay para sa'yo.
Huwag. Ikaw ay asawa ng county magistrate. Kung kumalat ito, hindi ko na alam kung paano ipapaliwanag. County magistrate. Sa hinaharap, siyang county ay magiging Zhao County Magistrate. O ikaw, yang county magistrate. Mahirap sabihin. Gusto ko lang maging asawa ng alkalde. Kung sino ang alkalde, wala akong pakialam. Anong nangyayari? Kung magnanakaw ka ng cellphone, magnakaw ka na lang. Parang nagnanakaw ng tao. Pero, medyo naintindihan ang kasiyahan ni Ginoong Kao. Nagpadala ng imbitasyon ang Ginoong Zhao. Inaanyayahan kayong dalhin ang inyong asawang babae. Sa gabing salu-salo sa munisipyo ngayon. Interesante ang Lion. Mga kayamanan ng mga Diyos. Talagang mga kayamanan ng mga Diyos. Tingnan mo ang makinis na ibabaw. Ang buhay na larawan na ito. Tingnan mo, ginang. Tayo ay mayroong pagkakapareho bilang mag-asawa, larawan, at tanawing pangkabuuan. Asawa, ang bagay na ito ay tila. Hindi kasing mahiwaga gaya ng sinasabi sa alamat. Palagi kong nararamdaman na may hindi ako mapakali. Kailangan bang pag-isipan muli? Masyadong nag-aalala ang ginang. Nasa aking mga kamay na ang kayamanan. Ang dapat ikabahala ay siyang fan. Nasa akin ang kalamangan. Sa salu-salo ngayong gabi, tiyak na pasusunodin ko siya. Ginoong Yang. Zhao Darren, sabihin mo ng direkta. Kung may sasabihin, gawin mo na. Abala ako, Yang fan. Aaminin ko, ikaw ay isang talento. Ngunit sa ganitong sitwasyon, sa tingin ko mas mabuti na pag-usapan natin ito ng mahinahon. Sabihin mo, tungkol sa iyo kahapon na parang asong walang tirahan, na tinalikuran ng mga tao, o pag-usapan natin ang pagpapadala mo ng mga tao, para sa mga palihim na pagnanakaw at panlilinlang. Ikaw. Mahal, huwag kang magalit. Punong baryo yang, huwag masyadong mainit ang ulo. Sa mga nakaraang araw, nawalan ka ba ng anuman? Mahal na bagay, nabahala ka ba? Nawalan ng bagay. Ano ang nawala? Ang aking kompas. Ikaw ang nagnakaw ng aking kayamanan. Tama, ang kayamanan ay talagang nasa amin. Nakakainis, napaka-mapanlin lang ninyo. Kaya, ngayon maaari tayong umupo at pag-usapan ng maayos ang ating kooperasyon, hindi. Tinatanggihan ko. Bakit? Nawala ang diyang ito ng mga Diyos. Ano pa ang iyong maaasahan? Ang pakikipagtulungan ang tanging daan mo, Kapitan Yang. Para sa hinaharap ng Laoyang County, tanging ikaw at ang aking asawa ang makakapag-isa upang makamit ang tagumpay. Ginoong Zhu, mangyaring magsalita ng makatarungan. Ayaw mo ring makita ang bayan ni Laoyang na muling magdusa, di ba? Ruyu. Ginoong Zhao, kilala mo pa ba ang taong ito? Ito ay hindi. Asawa ba ng Kapitan Siang? Ano ang kakaiba dito? Ang aking ama ay ang dating gobernador na si Su Wenzhen. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko kayo maaaring makatrabaho. Ano ang dapat kong gawin? Kaya pala ito ay para sa isang babae. Kapatid na Yang, makinig ka sa payo ko. Babae kasi, kung wala ang luma, walang darating na bago. Sa talino mo, bakit ka mag-aalala na walang magandang babae na magpapakita ng interes? Yare, akala mo ba lahat ay katulad mo? Buwis buhay at walang puso. Tama. Kung handa kang makipagtulungan, sa hinaharap, ikaw ay may kapangyarihan. Ano man ang ganda, wala kang hindi makakamit. Kung hindi ka makikipagtulungan, huwag mong sisihin ako kung magiging masungit ako. Ginoo ng bayan, kaya mo na akong hawakan ng ganito. Ano sa palagay mo? Yang fan, tingnan mo ng mabuti, ang plaka mong panggabay ng mga immortal, nasa kamay ko, ngayon napapalibutan ka na rin. Bilang isang opisyal, handa akong makipagtulungan sa iyo, dahil pinahahalagahan ko ang talento. Huwag mong tanggihan ang inaalok na alak.
Baka sa pilitang painumin ka ng parusang alak. Ginoo Zhao, hanggang ngayon akala mo pa rin na ang palatandaan ng Diyos na nagtuturo ay isang walang hanggang yaman. Hindi ba? Ito ay maaaring magbukas ng negosyo, gumawa ng pabango, magtayo ng bahay, mag-ayos ng daan. Sayang. Yung nasa kamay mo. Ang mga tampok na ito. Wala kahit isa. Hindi posible nagsasalita ka ng kalokohan. Ang mga kakayahan nito ay lamang pagkuha ng larawan at pagre-record ng video. Sabi ninyo, sketsa lang yan. Mas totoo lang. Kaya lang makagalaw. Imposible, talagang imposible. Zhao Dayong, sa puntong ito, nagmumusmus ka pa ng opisyal ng korte. Noong araw, pinatay mo si County Magistrate Su. Matagal nang naitala ito, ng malinaw na malinaw. Nagsasalita ng walang katotohanan. Tao, hulihin ang grupong ito na nagmamaligning mga opisyal ng korte, ng mga rebelde at magnanakaw. Walang awa, sandali lang, Ginoong Zhao. Gusto rin naming marinig ang tungkol sa posisyon ng County Magistrate, kung totoo ba o hindi. Siyempre totoo ito. Kayong mga rebelde at traitor ay may balak na magrebelde. Huliin silang lahat. Ginoong Zhao, bakit hindi mo maintindihan? Akala mo ba itong kayamanan ay nag-iisa sa buong mundo? Anong ibig mong sabihin? Ibigay mo ito kay Ginoong Zhao. Buksan mo ang iyong mga mata. Itong kayamanan, ito ay isang babae, lalong na kayang magparami. Ito ang mga anak nito. Hindi pwedeng mangyari. Hindi talaga pwedeng mangyari. Noong araw na pinatay mo, si Gobernador Su, nakuha ko na ang bagay na ito. Lahat ng iyong kasalanan ay naitala na. Pinatay na namin ikaw, Ginoong Su. Mga ebidensya ng pag-aabuso sa mga mamamayan ay umiikot sa buong lungsod. Ngayon, alam na ng buong bayan na ikaw ay isang peking tao. Hindi ko talaga pinatay si Su Wenzhen. Ito ang ginawa ng pangalawang inhinyero ng Black Wine Village. Ako lang ang naglibing sa kanya pagkatapos. Ginamit ko lang ang pagkakataon na magpanggap na gobernador. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Ikaw, niloko mo ako. Ngayon mo lang naintindihan. Huli na ang lahat. Kahit mamatay ako, isasama kita sa pagkasira. Tatay, sa wakas, nakuha ko na ang aking paghihiganti para sa'yo. Parang panaginip. Ano ang masasabi mo? Sinabi ko na. Gusto ko lang maging asawa ng alkalde. Tungkol sa kung sino ang punong bayan, wala akong pakialam. Napatay na si Ginoong Jia. Hindi maaaring walang pinuno ang bayan ni Laoyang. Mangyaring si Ginoong Yang para sa kapakanan ng mga mamamayan. Tanggapin ang tungkulin bilang punong bayan. Mangyaring si Ginoong Yang ang humalili bilang punong bayan. Hindi ko ginagawa ang lahat ng ito para lang maging opisyal. Aba, grabe. Majesty, tingnan nyo. Hindi ba't ang Lumangyang County ay kilala bilang pinakamahirap na county sa Dakyan? Bakit ganito kasagana? Tingnan mo ang daan. Ang bahay na ito, ang bakal na sasakyan na tumatakbo sa kalsadang ito. Ito ba ay sa ating dakilang Kian? Ginoo, ang bagong bukas mong sasakyan, talagang napakaastig nito. Siyempre, hindi mo naman titingnan kung sino ang gumawa nito. Hay, dalawang magandang babae. Ito ba ang unang beses nyo sa ating bayan? Gusto nyo bang sumakay sa akin? Mag-enjoy tayo sa hangin. Ako ang emperatris ng dakilang Kian. Agad na ipatawag ang inyong mga pinuno upang makaharap ako. Emperatrice,